iyong pinaghaharian. Kung kaya nasa amin ang kapayapaan, nasa amin ang kaligtasan. Hallelujah. Salamat po.
Hey, good morning po. Happy New Year. At ewan ko kung kapareho ko kayo ng feeling na parang hindi pa rin tapos ang lokasyon. Ano? Sabi nga, ang Pilipino ang pinaka maagang mag-celebrate ng Christmas, tapos pinaka matagal, tapos na, parang hindi pa rin matanggap. Ano? Hindi makapagtanggal ng Christmas tree kaagad, ano? At saka ng mga ilaw. O kaya pupunta sa mall, marami pa rin mga tao. Punta ako sa New Star, may bibili lang akong gamit. Isang gamit. Pang 2 po yata ako. Isa lang yung hawak ko. Okay! Ano ha? Ang ganda ng taon ng 2026. Wala ka naniniwala? Ang ganda ang 2026. Yung 2025 natin, dineclare natin na yun ay year of ano ba? The year of manifestation. Marami nag-manifest. Marami nag-manifest. Ano yung marami? Babies. Daming mga nanganak. Ay sila Arvin. Dumami tayo sa mga bata. Pero kami po, binigyan ng Panginoon ng kapirasong lupa. Di ba? Sabi ko sa inyo, lagi ko na-imagine. Sana sa pagre-retiro mo ay meron man lang ang kaparasong ng lupang winawalisan pagka umaga at nagsisika. Parang gusto kong bumalik sa ganon-ganon. Maliit lang, dun sa ako kay at 150 lang, tamang-tamang 150 square meter lang, tamang-tama lang ang upo, tapos may maaso ako, ayos na. Ganun na. Kasi si Ate Maylin niyo, ay sabi niya, pagka-retiro namin, kanya-kanya daw pera. Yung SS ko, 2.5 lang yata. Siya, laki-laki na sa GSIS niya. Okay, 2026. Dami sa inyo, last year of manifestation, ay na-promote, pinagpala, at marami talaga. At yung year of manifestation na yun, hindi ibig sabihin tapos na, ay tapos na rin. Ang pagmamanifest ng mga blessings sa atin, hindi po mga kapatid. Magtutuloy-tuloy po yan. Now, kung magbabago ang taon, ano ang uso? New Year's resolution. Okay? Dati, ay binabatikos ko yan. Hindi na kukuha sa New Year's resolution ang pagbabago. Sinasabi ko. At kailangan mag-board again ka talaga sa pagka-New Year's resolution ay linggo lang, buwan lang, babalik ka rin sa dati. Pero mga kapatid, hindi rin no? Sapagkat aminin natin na tayong anak ng Diyos, meron pa rin tayong mga ugaling medyo dapat pinuhin, mga kapatid. At kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng bagong taon. Fresh start yan Fresh start. No? Bagong taon, bagong pasimula. Amen? Sariwang pasimula. At maganda rin sa anak ng Diyos ang maglagay ng New Year's resolution. Ano kaya yung aalisin ko o idadagdag ko? Diba? Hindi yung parang nag-alis ka lang ng kalendaryong luma at nagdagdag ka ng kalendaryong bago. Lumipat lang, pero same pa rin. No? So, pwede rin, mga kapatid, mag-New Year's resolution. Pero hindi yan ang ating topic. Topic natin ngayon, 2026 is the year of abundance. Taon ng kasaganahan. Sino umaangkin ito? Sino naniniwala? Taon ng kasaganahan. Mga kapatid, meron po tayong mga tema noon na parang hindi natin sineryoso. Hindi natin sineryoso, basta tema na. Pero ngayon mga kapatid, parang buhay talaga yung year of manifestation sa akin. Again, itong year of abundance, 2016 natin naging year to, naging tema ng taon. No? 2016, 10 years na ngayon, inulit natin, no? Kasi ang Panginoon patuloy na may ipinapakita sa atin, patuloy na may nire-reveal sa atin. No? At ngayon, itong abundance na ito, hindi ako papayag na hindi tayo talaga maranasan natin sa taong ito, yung kasaganaan sa lahat ng area ng buhay natin. Pamilya, sa trabaho, merong abundance ngayon. No? Kasaganaan ng kalusugan, kasaganaan ng kagalingan, kasaganaan ng biyaya ng Panginoon, kasaganaan ng karunungan, ng wisdom sa ating mga anak, mga kapatid.
Amen o ba? No? Ito po yung i-declare natin at i-expect natin na maranasan natin ngayong 2026, the year of abundance. Wait lang po mga kapatid, yung clicker ko. Okay? Yun. Year of abundance. Na? Alam niyo yung IM natin? Kanina lang, nakita ko sa post ni Pastor Raymond, yung nag-speaker natin dito, natanggalin mo. IM na rin sila. Sa IM kasi, ini-express mo yung great IM na nakatira sa'yo. Hello? Hello? Yung great IM na si Jesus nakatira sa'yo, ini-express mo lang siya. Ha? Ayon kasi sa finished work, you are forgiven, you are healed, you are righteous, you are prosperous. So you are ngayon, I am yun, mga kapatid. Convert mo, I am righteous, I am forgiven, I am healed, I am blessed. No? Kaya ang ginawa ni Jesus sa atin, mga kapatid, parang ginising tayo. Kasi sabi niya, sabi ng Ama, I am, kay Moses. Sabi rin ni Jesus sa mga Pariseo, I am. No? Tapos tumira siya sa atin, mga kapatid, tinahanan tayo, may tinapos siya gawa sa krus, at sinasabi nga na, you are blessed, you are righteous, you are forgiven, you are prosperous, you are blessed, yung lahat ng yun, I am po yun ngayon na in-express natin. Because ang identity natin ngayon ay si Jesus na nakatira sa atin. No? Kaya yung sinasabing, si Kristo na sa atin, si Kristo na sa atin, lumalim tayo sa ganun, mga kapatid. Tama po ba ako? Lumalim tayo sa paniniwala si Kristo ay nasa atin. Ngayon, hindi kasi parang ang babaw natin noon na tinanggap si Kristo. Nasa si Kristo, dito nakatira. Pero parang wala lang, sinasabi ko lang dito, nakatira si Kristo. Ha? Pero ngayon, mga kapatid, in-express natin yung Kristo nakatira sa atin sa pagitan ng I am. Amen? I am. Amen? Katunayan, may isang preaching akong narinig, sapat na mo minsan yung I am kapag may sitwasyon ka. Ayan. No? Hindi ka lang na malalim. Sabi, ayan. Ano? Ayan. Amen. Amen. Hallelujah. Palapakan muna natin ang Panginoon. So, if the King is in you, kung ang hari nasa iyo, si Jesus, na the kingdom is within you. Ulit-ulit lang, na? Kasi ang king at kingdom, di pwedeng pag-iwalayin. Na? If the king is in you, the kingdom is within you. Therefore, abundance is within you. Kasi sa kingdom, walang kakapusan. Kasaganahan lang sa kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, na nasa iyo. Mga kapatid, hindi uso doon ang sakit, hindi uso dito ang sakit. Kaya, yung mga sakit daw na yan, yung mga worries, yung mga takot na yan, yung mga kakapusan na yan, mga illegal daw yan sa katawan natin eh. Illegal sila sa kaharian ng Diyos. Hindi sila nababagay diyan, mga kapatid. Amen? Hello? Amen? So therefore, abundance is within you. May kasaganaan na nanaan sa'yo ngayon, noon pa, at ngayon, natutuklasan natin ito. Sapagkat hindi mo pwedeng paghiwalayin si Jesus tsaka yung kasaganaan. Ipinakita ni Jesus sa kanyang pamumuhay at pangangaral, nasa kanya yung kasaganaan. Di uso yung kakapusan. Amen? Wala. Pag sinabi ng mga alagad na, hindi man ang problema si Jesus na, saan kaya tayo kukuha ng ganito? Saan tayo kukuha? Wala tayo mababasa ganoon. Saan tayo kukuha ng ganito? Saan tayo kukuha ng ganyan? Wala. Palaging meron siya. At palaging lumalabis pa, mga kapatid. John 10:10 mo tayo. Lucas 17 yung dating na misbitin yung buong taon. Ngayon, John 10:10 po tayo. Popular din po ito, pero sabi ko sa inyo, minsan yung mga versikulong yan ay dahil matagal na natin alam, para lang silang kantang sinasabayan mo na hindi
walang kahulugan sa iyo yung kanta, sinasabay. Kasi matagal ng kanta yun, tumasabay ka lang ng kanta. Pero mga kapatid, itong versikulo ito, kahit matagal na, meron pa rin tayong makikita. Ang sabi diyan, the thief, madalas, itukoy ito kay Satanas, mga kapatid, yung magnanakaw. Pero hindi lang siya eh. Nananakawan tayo minsan ng saya. Umaga pa lang, nanakawan ka lang ng saya. Hello? Ano ha? Kasi may nangyari. Ibibintang mo agad kay Satanas, di kapitbahay yung nakausap mo kanina. Ano ha? Na? Wala akong kinalaman si Satanas. Si Satanas daw eh. Nasumpungan sa simbahan eh. Umiiyak na eh. Kasi lahat daw binibintang sa kanya. Pati kung wala siyang kinalaman. Ano ha? So the thief comes only, ang magnanakaw daw, dumating para lang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Dito, pinapakita ko sa inyo na yung pagwaksak, na nakawan kayo, nawalan kayo, o may mga nasirang pamilya, nasirang relasyon, hindi daw galing sa Panginoon yun. Hello? No? Hindi yung pagsubok. Hindi galing sa Panginoon yun. Kasi sinabi na ng Panginoon, yung magnakaw, kaya lang naparito, para magnakaw, pumatay, magwasak. Hindi akin yun. Tapos tinutong niya, I came. Ito ako. I came that they may have life, tayo magkaroon ng buhay, at ng pinangako pala eh. Pinangako yung masaganang buhay, mga kapatid. No? Itong talatang ito, parang katulad lang ito ng Mateo 6:33 na unahin mo siya, idadagdag lahat ng bagay. Pero aminin natin, yung lahat ng bagay, hindi lagi natin naranasan yung all these things na yun, no, shall be added yun, hindi natin naranasan palagi. Because meron kulang sa atin. No? Gagaya rin po nito, baka alam na natin noon pa, na yung kasaganaan talaga, pinangako sa atin, pero hindi natin siniseryoso. Ngayong taong ito, siseryosoin natin. Di tayo papayag na tayong lahat hindi sumagana. Amen? Kasi katotohanan siya. Versikulo siya. No? Sinabi ng Panginoon, I came that they may have life, hindi basta buhay. Yung sabi mo, si Jesus ang aking buhay. Wow, praise the Lord yan. Si Jesus ang aking buhay. Praise the Lord yan. Pero hindi lang buhay. No? Hindi lang buhay, sabi niyan, and have it abundantly. Ang kalooban ng Diyos sa mga anak niya, sumasagana. Amen? Kalooban ng Diyos na sumasagana ang buhay mo. Hoy. Amen? Kasi paano ka ilaw daw tayo eh. No, gusto ng Panginoon magliwanag tayo sa sanglibutan, sa kapitbahay, sa trabaho, kahit saan. Ilaw tayo. At nagiging ilaw tayo kung ang kasaganaan ay nasa atin. Take note, hindi lang po materially o financially, pero sakop yun. Mga kapatid, amen? Sakop yun. No? Kapag sinabing kasaganaan, kompleto po yan. Pati yung joy, peace, love, sagana ka doon. Kaya ka nagniningning, natutuwa sa iyo yung mga kasama mo sa trabaho. Blessing ka sa kanila. Natutuwa sa iyo yung mga tao. No? Nagniningning ka. Baga sa asin may lasa ka. Baga sa ilaw may liwanag ka, maliwanag ka. Ganda sa Amplified po. Ha? Salamat, marami tayong version ng Bible dito. Amplified Bible, maganda po. Ha? Sabi diyan, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. Ito na. I came that they may have life and have it in abundance. Ito yung na-close parenthesis. To the poor, till it. Oh, grabe. Pupunuin ka hanggang sa ikaw ay umakaw. Grabe. Yan ang gusto na Diyos. Yan totoong meaning yan, mga kapatid. No? Kasi kapag nasa iyong kasaganaan, hindi ka pwede, hindi umakaw. Kaya kapag kapatid, marami na talaga. Paapawin mo, huwag mong pigilan yung apaw. Amen? Huwag natin pipigilan yung apaw. No? Bisa namumusap sa atin ng Panginoon. No? Paapawin mo naman ng konti. Huwag natin pigilin po yun. No? Sapagkat marami na po ang nakakita na umaapaw tayo. Abundant! Ano sa Greek ang abundant? No? Ganyan tayo. Tinitingnan namin iba't ibang version, kundi pati original na salita. Perisos! Sa Greek, perisos. Sabi niyo, perisos. Sa perisos!
Para lang, ano lang yan, merong sauce. Tandaan nyo, very sauce. Abundant, ano yung meaning? Abundant, exceeding, hindi ordinary, extra, ordinary, more than sufficient. Sino rito nagpipray, Panginoon? Bigyan mo po ako yung sapat lang. Para hindi kita malimutan. Yun yung mga lumang panalangin noon. Para baka malimutan kita pag sobra ang binigay mo. Ulitin ko, madadakot yung mga ganon. Yung mga nananalangin at humihingi na para sa pamilya lang nila, madadamot yung mga yon. Hindi ka magiging blessing kapag ang hinihingi mo para sa sarili mo lang. Amen? Pag humingi ka, ihingi mo lahat, pati kapitbahay mo, pati mga kaibigan mo, pati mga kilala mong kinakapos, mga wala, mga kapatid. Amen? Marami ba tayong nabigyan ng Pasko, ng Christmas? Dati noon, ako nagbibilang ako ng kapig eh. Salamat, sumubra pa ako ngayon. May mga lumabas, may mga pumasok. Pero maging masaya tayo kung mas marami ang lumabas. Kasi yun talaga ang message ng Christmas. Kasi binigay yung sanggol sa atin. Sino naman dito nadagdagan ng timbang? Nag-kilo kami kagabi. Ni Ate Maylin ko. Ilan nagdagdag sa'yo? 1 kilo. Ako din, 1 kilo. Nagdagdag sa akin. Wala tayong magagawa eh. Maraming matamis nung nagdaan. Puro matatamis. Yung suman pa naman, paborito ko, pag pinarito mo. Ganun talaga. At sino rito, marami pa, masikip pa rin yung rep hanggang ngayon. Masikip pa rin yung rep. Dahil pa mga hinahatak doon. Iniinit pa, mga kapatid. Ganyan yung mga Pilipino, mga kapatid. So, gano'n. Para tayong rep na punong-puno. More than sufficient. Yung abundant. Ito pa, ang daming kahulugan pala ng abundant. Exceedingly, very highly. Hindi dito isa, beyond measure. Beyond measure, lagpas sa sukat. Lagpas sa sukat, tapos much more. Hindi lang basta more, kundi much more. Ganyan yung kasaganaan na nakatira sa atin. So, sabi nito, I came that they may have life and have it in abundance to the full, fill it, overflow. Sino gusto mag-overflow? 2026 mag-overflow. Lahat tayo mag-overflow. 2026, hindi ko alam kung February pa lang mag-overflow ka na. Hindi ko alam, Marso pa lang mag-overflow ka na. Hindi ko alam, April pa lang mag-overflow ka na. Pero lahat tayo, bago matapos ang 2026, mag-overflow tayo ng blessing. Amen. Sapagkat yung I am, the great I am, yung King of Abundance na sa atin po, mga kapatid. So, ang klase ng buhay na nasa atin ngayon ay, punuin ka muna at pagkatapos ay paapagan ka. Sabihin niyo, aapaw ako. Ulitin niyo, may ilalakas pa yan. Aapaw ako. Sa biyaya ng Panginoon. Dinutong natin yung mamaya, bago ka sa galit, magbabako ka sa aapaw ako sa biyaya ng Panginoon. Okay. So ito ang klase ng buhay na present na. Nandiyan na. Present na. Here and now. Ngayon. Present na. Nasa atin na. Sa kasalukuyang buhay at ngayon, mga kapatid. Kunin natin yun sa amplified. Light to the full till it overflows. Yun yung gusto kong mag-sing in sa inyo. Hello. 2026, lalakarin natin, 12 months, mag-sing in sa inyo itong mga salitang ito. Light to the full till it overflows. Light to the full till it overflows. Okay? Napansin nyo ba kung saan tayo nagsimula bago ang kingdom? Sino nakakaalam? Bear yun eh. Bear, dumating yung kingdom. Hindi dumating, katapusan natin. Sa loob natin. Dito tayo nagsimula, mga kapatid.
At gusto kong balikan ito para luminaw sa inyo, maintindihan nyo yung kingdom. Sabi ng Panginoon, Jesus, now this is, ano daw? Eternal life. Sabi nga niya, eternal life. Pag sinabing eternal life, akala kasi natin, buhay na mahaba lang, buhay na walang hanggan. Pero hindi po. Now this is eternal life, ano daw? That they know you. Kausap niya yung Father. Pag kilala mo daw ang Ama, eternal life yun. Ang lilinawin natin, paano yung nangyari, Pastor? Kilala mo lang ang Ama, may buhay ka na ng walang hanggan. Di ba talaga namang may buhay na walang hanggan tayo? May ibig sabihin ng Panginoon kasi dito mga kapatid. Hindi basta eternal, kundi yung quality ng buhay. Aminin natin, mga kapatid, lahat tayo, ang pagkakaintindi lang natin sa eternal life ay buhay na walang patid. Buhay na walang hanggan. Amen? Pero hindi. Kung ang eternal life nandito na sa atin, nandito na ba eternal life sa atin? Nasa iyo na ba eternal life? Nasa atin na ngayon. Ang eternal life hindi magsisimula pag nilibing ka o natibok ka. Hindi doon. Ngayon pa lang, nasa iyo na ang eternal life, mga kapatid. Nagsisimula na. Pero hindi ito tumutukoy sa mahabang buhay lang. Sa walang hanggang buhay. Pansinin niyo, sabi dito, this is eternal life that they know you. May ibig sabihin ni Jesus nun. Makilala mo lang ang Ama ng tunay na pagkakilala, eternal life na daw yun. Aba, anong ibig sabihin ni Jesus nun, mga kapatid? So, anong pagkakilala natin sa Ama? God is God 24/7. Lahat ng masama hindi galing sa Kanya, mabuti lang ang galing sa Kanya. Na puro mabuti lang ang gusto niya sa iyo. Ulitin ko, mabuti lang ang gusto ng Diyos sa iyo. So yung mga negative, di galing sa Kanya yun. Okay? Malino yan? No. Ano pa? Na kapag masama, hindi galing sa Kanya. Kapag ka ganon, ano ang bunga nun? Ang bunga nito sa buhay mo ay love, joy, peace sa iyong buhay. Mga kapatid, lahat ng iyon, katangian ng eternal life. Yung love, joy, peace, sa langit lang matatagpuan yun Hello. No? Kasi sa langit, wala namang lungkot, wala namang kaguluhan. Yun po yung naghahari sa kaharian ng Diyos. Love, joy, peace. Mga kapatid, hello? No? Again, knowing the Father is eternal life. Makukuha niyo ba? Mga kapatid, nakukuha niyo ba? Hello? Nakukuha niyo ba? Knowing the Father is eternal life. Kasi, kapag kilala mo, ganito yan kung ano ang pagkakakilala mo sa Diyos, nagmamanifest yun sa buhay mo. Yung taong laging nagsasabing galit sa akin ng Diyos, hindi ako kalugod-lugod sa Diyos, pinaparusahan ako ng Diyos, meron ba siyang love, joy, peace? Wala. Yung taong laging nagsasabing galit sa akin ng Diyos, hindi ako mapapatawad ng Diyos, lagi akong pinapalo ng Diyos, na hindi naman totoo, sapagat ang Diyos ay mabuti. Mga kapatid, hindi niya naranasan yung eternal life. Why? Hindi niya kilala ang Ama. Knowing the Father is eternal life. Knowing the true Father, the true character of the Father is eternal life. Di ba ang sarap malaman na mahal ka ng Ama? Hello? Ang sarap malaman, na love ka ng Ama. Kapag ganyan ang pakiramdam mo, kapatid, eternal life yun. Yung quality po, hindi po yung haba ng buhay. So in short, ito na tayo. Mindset. Kalagayan ng isipan. Kalagayan ng isipan. Kapag panatag ang puso't isip mo kung sino ang Diyos Ama para sa iyo, kapag panatag ang puso't isip mo kung sino ang Diyos Ama para sa iyo, resulta nito, love, joy, peace. Langit na. Sa lupa pala, langit na.
nararanasan mo na yung heaven. Heaven on earth. Di ba prayer niya, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, kagaya ng sa langit. At nung si Jesus ay nagministeryo 3.5 years, pinaranas niya ang langit, kung ano ang langit sa mga tao. Bawat daanan niyang may sakit, gumagaling. Bawat daanan niyang walang makain, nabubusog. Langit. Dala ni Jesus ang abundance. Dala ni Jesus ang kaharian. Ang Jesus na yun, nasa iyo ngayon. Na? Yung abundance ngayon, nasa iyo ngayon. And Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. So doon nagsisimula yung quality life, yung tinatawag na eternal life. Simula ngayon, hindi ko naisipin na yung eternal life ay buhay na walang hanggan ng basta. Matik na yun eh. Matik na yun, yung eternal life, walang hanggang na yun. Pero mga kapatid, ang gusto natin maintindihan yung kalidad pa ng abundant life. Ito, para lang tayo makaintindihan. 3 kinds of life ayon sa pagkakasunod na narinig natin. O huwag bibigay. 3 kinds of life. Nung maborn na tayo, unang sinabi, nung tumanggap ka, may buhay na walang hanggan ka na. Tama ba ako? Ako lang ba yung gano'n? Di ba nung maborn na tayo, tinanggap natin si Jesus, sabi, ang una sasabihin sa iyo nung nag-share, may buhay na walang hanggan ka na. Ligtas ka na. Hindi ka na pupunta sa impyerno. So, ang basic na paliwanag talaga ng eternal life, buhay na walang hanggan. Buhay na walang katapusan. Pero sunod, datuklasan natin, si Jesus na nakatira sa atin, siya yung buhay natin. Siya yung buhay natin. And then, pangatlo, nang ma-awaken tayo, si Jesus yung abundant life na nakatira pala sa atin. So mula sa eternal life na buhay na walang hanggan, nung kaboborn again mo, yung life na yun ngayon, lahat upang lumalalim, mga kapatid, at magiging karanasan talaga siya sa atin ngayon 2026. Itong abundant life na ito. Magiging karanasan na siya. Hindi na siya teorya. Hindi na siya teorya na pinag-aaralang buhay na walang hanggan, buhay na walang katapusan. Parang nga nakaka-boring eh. Nung unang pinag-aaralan namin yung eternal life, ang gagawin natin sa langit? Wala palang kamatayan mo. Trillion years? Yung hindi lang trillion years? Ano daw ginagawa sa langit? Ano daw? Yung corona daw natin, lagi daw tayo nagpupuri. Tsaka yung corona daw natin, gagamitin natin sa pagpupuri. Nilalagay natin sa paanan ng Diyos Ama. Ganun lang, para nakakainip yung buhay. Kung palagi na lang ganun, hallelujah tayo ng hallelujah sa langit, no? Hindi po ganun eh. Lahat ng yun, mga itinuro lang sa atin, no? I believe hindi boring sa langit. Hello? Hindi boring. Kung dito pa lang, love, joy, peace na. May love, joy, peace na. Lalo na sa langit. Amen? Now, mga kapatid, hindi ko rin ano yung pag sinabi mo kasi yung langit ngayon, pag sinabi mong langit, parang hiwalay sa'yo. Parang lugar na hiwalay sa'yo. Tandaan ninyo, ang kaharian ng Diyos na sa atin, sakop nito yung lahat. Sakop nito lahat. Pinag-aharian tayo, saklaw tayo ng kaharian ng langit. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Okay. So, experiencing abundant life is the true life in the kingdom within us. Ito yung totoong buhay sa kaharian ng Diyos. Yung abundant life. Ito yung totoong buhay. Ulitin ko, ito yung totoong buhay sa kaharian ng Diyos. Yung buhay na may kasaganaan. Puro kalusugan, walang karamdaman. Sino may gusto nun? 2026. Puro kalusugan, walang karamdaman. 2026. Puro kasaganaan, walang kasalatan. Walang kakapusan. Walang
saan tayo kukuha nito, saan tayo uutang, saan tayo hihiram. Walang ganon. Kinakansila natin yung ganon, mga kapatid. Amen? Puro kasaganaan. Hindi tayo magpapautang. Ay, hindi tayo magpapautang. Hindi tayo magpapautang. Tayo ang magpapautang. Amen? Pautang ako mamaya. Okay. Puro saya, walang lungkot. 2026. Puro saya, walang lungkot. 2026. Kung ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na, kapatid, ang kaharian ng langit nasa iyo na din. Isa po yan. Kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Mga kapatid, isa po yan. Ang langit pwede nang maranasan ngayon pa lang. Again, light to the full till it overflow. John 7:38 ang sabi diyan, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan mula sa loob niya, ay aagos. Sabihin niyo, aagos. Aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Saan daw magmumula? Mula sa loob niya. Aagos. Paagusin niyo, mga kapatid. Huwag kayong gumawa ng prinsa. Alam niyo yung prinsa? Huwag niyong prinsahan, mga kapatid, paagusin niyo. Hallelujah! No? Ang sabi sa English, nung Tagalog na yun, sabi sa English, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. So may mag-overflow talaga sa iyo. Ngayon 2026. Amen? Nalala niyo si Joseph? Nalala niyo? Hindi si Erap, ha? Si Joseph the dreamer. Ha? Alam niyo si Joseph? Grabe yun eh. Anak niya ako. Yung naranasan niya, ano naranasan ni Joseph na alam niyo? Tago kayo ng tago eh. Ano yung naranasan ni Joseph? Kinabuhian ang mga kapatid. Mga kapatid, pinagtutulungan, binubuli ng mga magkakapatid. 11 sa kanila, binubuli siya. Tapos, dahil sa inggit, dahil paborito siya ni Jacob, anong ginawa? Papatayin na sana. No, umarang lang si Judas, sabi, hulog na lang natin sa balon. Hinulog sa balon. No? Pagkayari, ano nangyari? Kaya dumaan mga binenta, pinagbili, kaya napunta sa Egypt. Napunta sa Egypt, pagdating sa Egypt, ano naman nangyari? No, sa bahay ni Potiphar, nabili siya ni Potiphar. At dahil si Joseph daw ay, makisig. Tinukso siya ng asawa ni Potiphar. No? Pero hindi siya nagpatukso. Pero binaligtad ng asawa ni Potiphar. Ang istorya sabi, nire-rape siya. At dahil doon nakulong si Joseph, na walang kasalanan, nakulong siya. Mga kapatid, yung lahat na nangyari kay Joseph, no? Pansinin nyo, may nawawala kay Joseph. Wala sa vocabulary ni Joseph yung revenge, yung magiganti. Wala rin sa kanya yung magalit, magulumihanan. Mga kapatid, payapa siya. Kasama po yun sa abundant life, mga kapatid, yung peace. Hindi siya pintado. Bakit may tao gano'n? Grabe yung mga nangyari. Pero, at peace pa rin siya. No? Payapa pa rin siya. No? Anong meron si Jose na wala sa mga kapatid niya? Alam niyo kung ano meron si Jose na wala sa mga kapatid niya? Matatag na paniniwalang sinasamahan siya ng Diyos. Sinasamahan ka ba ng Diyos? Mga kapatid, ngayon lamang tayo kay Joseph. Noon, sa Old Testament, sinasamahan lang sila ng Diyos. Minsan, hindi sinasamahan. Pero ngayon, tumira na ng permanente ang Diyos sa buhay natin, sa katawan natin. Amen? Amen? Na? Kahit mukhang kabaligtaran ang naranasan niya, matatag pa rin ang paniniwala niya ang Diyos nasa kanya. Sinasamahan siya ng Diyos. No? Katunayan, sa Genesis 39, ang sabi dyan, pinagunayan naman talaga
The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph and he prospered. He prospered. The Lord gave him success. In everything he did. The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Dahil nagkatiwala ni Potiphar, pinagpala yung buong sambahayan ni Potiphar dahil meron siyang Joseph na sinasamahan ng Diyos. Amen. Ulitin ko, hindi ka na sinasamahan ng Diyos ngayon. Tinatahanan ka na ng Diyos. Noon, umaalis ang Diyos sa kanila. Minsan sinasamahan, minsan hindi. Pero si Joseph, kahit puro masama ang nangyayari sa kanya, dahil sinasamahan siya ng Diyos, pinrasper siya ng Diyos, binigyan ng success, nahawa pa, naging blessing pa, pati yung sambahayan ni Potiphar. Kaya ikaw, mag-overflow ka magiging blessing ka. Siyang gustong sumalunod. Mag-overflow ka, magiging blessing ka. Dahil hindi ka pa kay Joseph, hindi ka sinasamahan ng Diyos, tinatahanan ka ngayon ng Diyos. Amen. No? Tingnan nyo. And the Lord was with Joseph, and he was a successful and prosperous man. Successful and prosperous. Di ba yun yung batian natin? Have a prosperous new year. Prosperous. Masagana, kasaganaan. Mga kapatid. Ito iiwan ko sa inyo. Ito iiwan ko sa inyo. Sino gusto nyo dito, hindi basta-basta abundance ang meron sa 2026, kundi kapayapaan. Marami may gusto nito kapayapaan. Marami may gusto nito. Kung nabibili nga lang daw sa tindahan o sa mall, ang kapayapaan, palagay ko yung mga milyonaryo, una silang mamimili ng kapayapaan. Una sila mamimili. Kasi ang sarap yata ng payapa. Di ba ba? Ngayon, kinakailangan mo pa pumunta sa isang lugar na tahimik para masabing payapa ka. No? Naghahanap tayo ngayon ng ambience. Nagbabakasyon tayo, nagre-retreat, nag-outing ang family para maranasan, makapagpahinga. Binibili natin ngayon yung pahinga Tama ba ako? Binibili natin ngayon ang kapahingahan. Pero mga kapatid, anong sabi dito? Ito libre, Ito libre. Ano libre? You will keep him in perfect peace. Hindi basta peace. Iingatan daw kayo ng Panginoon sa magitan niyang perfectong kapayapaan. Paano daw? Kapag ang isipan niyo ay nananatili sa Kanya. Hello? Kapag ang isipan nyo nananatili sa Kanya. At turo dito. Kapag ang isipan nyo nananatili sa Kanya, you will keep Him in perfect peace for the whole 2006. Last, si Jesus nung bumabagyo. May tuturo lang ako sa inyo. Si Jesus nung bumabagyo, nakaunan pa. Habang nagsisigawan yung mga alagad na malulunod na sila. Take note, si Jesus karpintero, walang alam sa dagat. Si Jesus hindi magdaraga, karpintero siya. Siya ang dapat unang sumigaw at matakot. Pero hindi, tulog siya, nakaunan pa. Ang nagsisigawan ay yung mga veteranong magdaragat, gaya nila Pedro, na puro kalyo na yung kamay sa kakahatak ng lambat. Kakahatak ng isda, kakahuli ng isda, kakasagwan. Mga kapatid, sila yung sumisigaw na mamamatay na daw sila. Mga kapatid. Pero si Jesus nakaunan. Ano meron si Jesus? Ano meron si Jesus? Peace. Si Jesus, ganito pala yun. Iba pala yung reaction sa response. Oo. Sayang to. Iba ang reaction sa response. Reaction na kukuha mo kapag may negative situation, nagre-react ka. Pero, kung marunong kang mag-respond, si Jesus nagre-respond sa sitwasyon
through the peace na nasa kanya. Ang tugon niya sa magulo at malakas na hangin at malakas na alon at sigawan ng mga alagad, ang tugon niya, ang response niya, peace. Kuha niyo? Ang reaksyon, papasok pag negative situation, parang atake. Pero yung response, kapatid, galing sa'yo. Paano ka mag-respond sa sitwasyon mo? Amen? Baunin niyo yan, 2006. Amen? Kahit mukhang bumabagyo na, malakas ang alon, malakas ang hangin, bago tayong mag-respond sa pagitan ng kapayapaan na sa atin. 2026, Lord, we declare, hindi lang abundance, kundi kapayapaan ng buong 2006. Amen? Basahin niyo muna yan bago tayo sabay-sabay na tumayo. Tapos na? Pagtapos na, tumayo na po kayo. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ama, salamat sa mga biyaya mo sa taong 2025. Tinatanggap ko ang taong 2026 na taon ng kasaganaan, taon ng kapayapaan at kagalakan, taon ng kagalingan at kalusugan, taon ng buhay at umaapaw na buhay, taon ng pagpapala at magiging pagpapala. Amen? Mga kabalit, amen ba yan? Hallelujah po, Panginoon, salamat po. We thank you. Kiniklaim namin. Maganda ang simula namin sa 2026. Maganda rin, Panginoon, ang gitna nito hanggang uli. Maganda, Panginoon. Dahil hindi bumabalik ang iyong salita ng walang kapuluhan, Panginoon. Matutulad ito sa binhi, tutubo, higit sa lahat, magbubunga sa aming buhay, magiging pagpapala, magiging pagpapala. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.